Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnubay ng may utak, kailangan. Now, we go to our next couple, influencer Jelly Out. Binugbog ng boyfriend na si Jam Ignacio. Jelly at Jam. Wala ba kayong tinapay dyan? Kapag pinagbuhatan kayo ng kamay ng mahal ninyo, ibig sabihin hindi na niya kayo mahal. Is forgiveness love? Then, you forgive people not because they deserve it, but because you deserve it. You deserve peace. Kapag titingnan mo si Pilat Andy sa mga pictures, ang daming tanong na babagabag sa isip mo. Unang-una na dyan, totoo ba na opposites attract? Kami ng misis ko, for example, opposites kami sa maraming bagay. So one time, traffic. Bumaba na ako ng jeep. Pagtapat ko sa bintana ng driver ng isang jeep. Sabi ng jeep, yung driver, sapul ako dito sa gilid. Ang tanong, totoo bang love is blind? Nakita ko nung isang crush na crush ko noong high school. Ilang beses ko yata niligawan to. So, itago na lang natin siya sa pangalang Zendaya. Sabi ko, Chong! Si Zendaya, pinakasalan niya yung driver nila. Sagot siya sa akin. Sabi niya, tangi, asawa niya yun. Mukha lang driver. Anyway, I'm sorry. Masaya. Masyado tayong masaya dito, di ba? Make it make sense, Kaloy. Episode of Tara Kape, Marso na. Pero pumapag-ibig pa rin tayo, diba? Because today, we'll continue answering that age-old question. What is love? Diba? Elementary pa lang tayo. Inaabutan tayo ng slam book. Merong tanong doon, what is crush? What is love? Who is your love? Who is your crush? I always want to start my vlog on a positive note. Kaya naman meron lagi tayong may isang 25 anyos na dalaga na nakasakay sa bus. Pabalik na sila sa probinsya. Kasama niya ang kanyang matanda ng ina. Sabi ng dalaga, nasa bintana siya, Nay, tinan mo, yung mga puno, ang dami. Sila ba yung gumagalaw o tayo yung gumagalaw? Wow! Ngumiti lang ang nanay niya. Maya-maya sabi ng dalaga, Nay, tinan mo yung mga ulap, ang lalaki, iba-iba yung shape niya. Ang galing. Ngumiti lang uli ang nanay niya. No? Maya-maya pa, Nay, tinan mo yung mga tao, ang dami, naglalakad sila. Saan sila papunta? Ano yan? Naiiyak ako, Nay. At this point, nainis na yung pasahero na nakaupo sa harapan nila. Nilingon sila sa likod. Sabi, Ale, lakas ng tama yata ng anak mo. Pa-doktor mo na yan. Malala na. Ngumiti si nanay doon sa tao, no? Baka sa mukha ni nanay ang mga matitinding pagsubok na pinagdaanan niya at mukhang pinagdaanan niya kasama ng kanyang anak.
Subalit mapapansin din kay nanay na maaliwalas ang kanyang muka, no? At may sinag ng pag-asa sa kanyang mga ngiti. Hinagot niya ng malumanay yung tao. Sabi niya, kagagaling lang po namin sa doktor. Ayan po ang totoo, sabi ni nanay. Kalalabas lang po niya sa ospital. Bulag po itong anak ko simula pagkabata at ngayon lang siya nakakita. Pasensya na po kayo kung sobra siyang excited. Social media made us self-righteous and more judgmental. Diba? Tempting us every day to be judgmental, taunting and daring us to let people know we are better, smarter than others. Diba? Resist that temptation. No? Huwag tayo maging masyadong mapanghusga, lalo na hindi natin kilala yung tao at hindi naman natin alam ang buong istorya. Being kind is a choice, and I ask you as my followers to choose it every day. Now, we go to our next couple, influencer Jelly Out. Binugbog ng boyfriend na si Jam Ignacio. Jelly at Jam. Wala ba kayong tinapay dyan? Nagutom bigla ako. Yung mga pictures ni Jelly Out, sabog yung mukha, no? Nakapost, nakakalat sa Facebook, grabe. People would just post without blurring the images. Huh? And for what? For likes, for engagements, di ba? Para lang bida-bida sila sa Facebook, no? They post for its shock value. It is a zoo out there sa Facebook. Kaya hindi ako masyado nang nagpupunta. Pasyal lang ako doon para makakita ng mga animals. Let's talk about love. Ito kung nasa sitwasyon kayo ni Jelly Out, kapag pinagbuhatan kayo ng kamay ng mahal ninyo, ibig sabihin hindi na niya kayo mahal. Iwanan muna. Don't give him another chance. Attorney, isn't love about second chances? Pag nagkamali ka at mukha namang babaero, attorney. Dapat ba divorce ka na agad ng asawa mo? Remember, in the last episode, I'm not the one on trial here. Remember last episode, we said love is also about letting go. Love is not always about hanging on and sticking together. And this is when you have to let go. Dahil mahal mo pa rin yung tao. Because he needs help. And it is the kind of help that you cannot give. If you are in an abusive relationship, you have to get out. You are not helping him by giving yourself back to be in his punching bag again. Malinaw? According to GMA News, binasa ko yung balita, no? In-interview nila si Miss Jelly Out. Napatawad na niya si Jam Ignacio. Ang tanong, no? Mahal pa rin ba ni Jelly si Jam? Jelly and Jam. Is forgiveness love? Yan yung ultimate question natin. The answer is no. Not necessarily. Forgiveness is not love. It is an act. Diba? A decision to let go of your resentment towards the person who wronged you. She is not doing this for Jam Ignacio. She is doing this for herself. Kaya nga sabi niya, di ba, napatawad ko na siya, pero didemanda ko pa rin siya. When you forgive, you are doing it for yourself. You are choosing peace for yourself. When your heart is full of resentment, of hate, and anger, sino yung nagsasuffer? Di ba ikaw din? You are carrying the heavy burden. Ng negativity, ikaw din. You forgive people not because they deserve it, but because you deserve it. You deserve peace. In your mind, and in your heart. Tama? Okay? So, forgiveness is not love. But it is essential. It is important. Kailangan mo yun. To always empty your heart of anger, of hate, of resentment. No? So your heart will have space, di ba? For love.
And no one can do this except you. At alam niyo, no? That's why I like this vlog kasi it's good for my soul. I get to examine my conscience and hopefully kayo din, ha? I hope you take full advantage of this program, no? By also reflecting and examining your conscience when we talk about values, when we have discussions like this. No, so I asked myself the other day, sabi ko, ano ba yung topic natin? So, pasok natin yung forgiveness. I asked myself kung may naiisip ba akong tao na galit pa rin ako? Wala. Wala akong maisip. I may not talk to you, we may not be close anymore, but I am not mad at you. May mga taong galit sa akin. No? I know kasi nakakarating sa akin. Chismis. 5 years, 10 years, 15, 20 years. 20 years of anger na hindi nila makalimutan. I'll tell you a story. This happened like 10 years ago. There was this person who I felt, no? Well, hindi importante yung nararamdaman ko. She thought, sa tingin niya, no, that I wronged her. I did something bad to her, no? The problem is that I didn't. But I still apologize. Hindi ko nakikwento yung detalye sa inyo. It is the gentleman thing to do. You hurt someone, it doesn't matter if you are right. Then she cuts communications. Di na kami nakapag-usap. After many years, I found out she's still mad and angry at me. She still resents me. So I felt bad for her. She's been keeping that anger for many years. And I wish I could help her carry that burden, but I could. But I couldn't. If I could, I would. But I can't. Unang-una, ayaw niya naman na tulungan ko siya to heal. And trabaho niya yun. Di ba? That's your responsibility to heal, get better, have peace. I mean, sabi ko, kung gusto niya magsibak ako ng kahoy para may panggatong sila, no? Ilan buwan gusto mo, I'll do it. Kung gusto mong mag-give ako ng tubig tuwing umaga para may panligo ka, I'll do it. No problem with me. Matulungan lang kita. Kaya lang, forgiveness, you have to do it. No one can do it for you. I cannot do it for you. Kahit gaano kasama ang naging ending ng relasyon natin, either I won't talk about us at all, or I will talk about the good and happy experiences. Yung happy times natin together. Ganun ako. Find in your heart to always forgive. Because an angry person is not a happy person. And a happy person is not angry. Tama? Do it for yourself. You have to be kind to yourself muna before you can be kind to others. To wrap up itong bugbugan na ito, no? Sana maturuan ng leksyon at matuto din yung lalaki. No? Sana maturuan siya kung paano magmahal. At sana mahal pa rin siya ni Jelly, kaya niya dinidemanda. No? Sana yun ang mag-push kay Jelly na i-pursue yung charges. No? Ang dami kasing ganyan, di ba? Tapos wala din nangyayari. If you remember, big news noon, Kit Thompson, binugbog niya yung girlfriend niya na si Ana Halandoni. Sikat yan dati, di ba? Not so long ago. O, anong nangyari doon sa kaso? Wala na tayong narinig kung naparusahan ba yung lalaki. And from chismis, di ba? Chismis. Parang friends na yata ulit sila ngayon. Buhay nila. Now, let's go to the exciting part. Si Filmar at si Andy Eigenman. Alam niyo, ang dami nating pwede pag-usapan just by looking at this couple. Tingnan niyo lang sila, di ba? Parang langit at lupa. Black and white. Balat pa lang, di ba? Parang porcelana si Andy, no? Si Filmar parang yung pahinante sa tindahan ng gravel and sand.
Kapag titingnan mo si Phil at Andy sa mga pictures, Phil. Ang daming tanong na babagabag sa isip mo. Unang-una na dyan, totoo ba na opposites attract? The answer is no. Walang ebidensya na opposites attract. Napangit ka, gwapo ko, kaya match tayo. Mayaman ka, mahirap ako, kaya match tayo. Kasi ang mahalagang component ng relationship ay hindi ang pagkakaiba ng dalawang tao, kundi yung tinatawag na compatibility. I am not saying it can't happen, ha? Because it does happen. Philmar and Andy, for example, di ba? Pero yung mayaman at mahirap, for example, yan. Sa pelikulang lang ni PJ yan o Robin Padilla, kadalasan nangyayari. And the reason the Agnes Calay and Alexander Grande III story ended well was because they live in a telenovela. Doon sila nakatira sa telenovela. Na, di ba? Sa totoong buhay, Kate Saavedra wins. Kahit kayo, sa totoong buhay, malamang pipiliin nyo si Kate Saavedra. Girlfriend. So, let's be honest. But that's telenovela. Kwento yun eh. Oo. Napakagandang story niya. Forevermore. I think yan lang yung natapos ko from start to end. Nung COVID, araw-araw nanonood ako. Si Mang Boobs. Ha? Mang Boobs. Opposites can work. Although opposites are pressure points in a relationship. Lalo na kung tumagal. Cute yan sa umpisa. Pero kapag matagal na magkasama, magkarelasyon, magkaasawa, opposites kayo. Di ba? Gusto ko lang matulog ngayong weekend, pero siya gusto niyang lumabas. Outgoing siya eh. Ako hindi eh. Argument yan. Later on, discuss natin paano nagsusurvive yung mga relationship kahit opposite yung nasa relasyon. Kami ng misis ko, for example, opposites kami sa maraming bagay. Galing kami sa magkabilang background eh. 4 silang babae na magkakapatid sa pamilya, 4 kaming lalaki na magkakapatid. Quinoa ang kanyang kanin, ha? Eh ako, papiliin mo ako between misis ko o kanin, no? Yung white rice, mahihirapan ako pumili. Sa totoo lang. Oh, ilalagay kasi isang island, anong pipiliin mo? Lifetime supply ng kanin o misis mo? I mean, adobo, pares, kaldereta, kare-kare, lechon, sinigang, lechon kawale, sisig, tapos quinoa yung rice. Nasaan ang hustisya doon? Magkaiba kami. Magkaiba sa kanin pa. Pati yung kwento namin, magkaiba. Nung bago ko siyang girlfriend, dinala niya ako sa Kenny Rogers. Sabi ko, kainan ba ito? Nataranta ako eh. Tinitingnan ko yung papaano eh. Sabi, kinakabahan ako, nasa pila kami. Ano umorder dito? Half or quarter chicken, dark or white meat, 2 or 3 sides. Dahil, ang experience ko, kung Jollibee lang ako eh, madali lang. Isang number 1 tsaka isang number 4 sa 4 na sikat ninyo. Sir, baka po gusto nyo ng peach mango pie. Bago po. Hindi na. That's it. Nakakatuwa sa umpisa ang opposites. Kung opposite kayo. But they are, sinabi ko nga, pressure points, yung oppositions din yan kapag matagal na kayo na mag-asawa o mag-jowa. So, nung medyo matagal na kaming mag-boyfriend and girlfriend, tatanungin ako niyan, saan mo gusto kumain after natin manood ng sine? Sabi ko, ako isa lang sagot ko, Jollibee. Mura din kasi. Pinipili ko Jollibee.
Sasabihin niya, except Jollibee. Eh di nakakainis na. Sabihin ko, tinanong mo pa ako. sabi ko, Jollibee ang gusto ko. Kwento ng misis ko. Ibang-iba. Sa kwento ko nung bago pa lang kami, nung college, pag nagkwekwentuhan. Ha? Bago pa lang kami magkakalala. Ganito yung kwento niyan. Sumasabay daw siya sa daddy niya, papasok sa car. No? Kaya maaga sila gumising. Kasi drop off muna siya, papasok na yung daddy niya. One morning, nakatulog daw siya sa biyahe, papuntang school. Sa window, sumandal siya sa window ng kotse nila. Nung nagising siya, nakanganga siya. Ang sarap ng tulog niya eh. Kaya very embarrassed siya. At nakita siya ng madaming tao. No? Yung mga siguro, yung mga nakasakay sa jeep, pag silip sa labas, nakita siya, nakanganga, tulog. Tawang-tawa na siya doon sa kwento niya ngayon. Eh ako, iba yung kwento ko eh. Iba yung experience ko. Lumaki ako sa commute. Pag traffic, madalas bababa na ako ng jeep. Para maglakad na lang. And I often walk sa gitna ng kalye, between cars, between jeeps. So kung 2 lanes, for example, going that way, papuntang Tayuman, Rizal Avenue, nasa kanan yung sidewalk. Minsan, pagbaba ko ng jeep, imbes na mag-sidewalk ako, dito ako sa gitna. Ni-split ko yung mga jeep na hindi gumagalaw kasi super traffic. Lalo na kung tatawid ako sa kabila. So one time, traffic. Bumaba na ako ng jeep. Tapos naglakad ako sa gitna ng kalye. Sa gitna ng mga jeepney na stuck sa traffic. Pagtapat ko sa bintana ng driver ng isang jeep. Sabi ng jeep, the driver, sapul ako dito sa gilid. Ang tunog pa yun, sabi ng driver, ay, sorry. Taragis ka? Buti na lang pauwi na ako. Imagine kung papasok ako. O, di ba? Next day sabihin mo, sir, can I take the exam? No, special exam. What is your excuse? Tinuraan mo ako ng driver. I could have, hindi ko pa rin sa misis ko yun, nung girlfriend, ligawan, and girlfriend ko siya. No. I could have told her that story, nung girlfriend ko pa lang siya. No? Kwento ko sa kanya. Kaya lang, baka hindi kami nagkatuluyan. Iba siguro ang asawa ko ngayon. Yuck! Gross! Shucks! Anyway, I'm sorry. Masyado tayong masaya dito, di ba? Make it make sense, Kaloy. Siguro madaming mga gwapong showbiz and non-showbiz suitors. Si Andy Eigenman, no? Sa Manila noon. Pero si Filmar yung nagwagi and nag-decide si Andy na doon na siya tumira sa probinsya. Ang tanong, totoo bang love is blind? Again, totoo bang love is blind? Kasi di ba, anong tawag mo sa mga ganyan? And real talk tayo, ha? Ang daming magaganda na ang papangit ng mga boyfriend at asawa. At madami din namang gwapo na ang papangit ng mga naging misis. I'm sure minsan na itanong nyo na yan, may nakita kayong magkasama, ano ba?
Anong nagustuhan niya doon? And I have another kwento. I have another kwento. Because I'm konyo. Noong high school ako, no, dami magagandang girls sa campus, sa school. Liligawan ko. Ayaw, babaste din ako. Liligawan ko ulit. Ayaw, babaste din ako. Pangatlo, pang-apat, ayaw. Hanggang graduate na lang ako ng high school. Kaya nung panahon naman, they made me wonder, ganun ba ako kapangit nung high school? Bakit ayaw? Fast forward to the future, di ba? May Facebook na, mga 2010, no, 2010 yan, 2009, 10, 11, bigla nag-Facebook. Kita-kita lahat din. Doon, di ba? Malalaki na kami lahat, may kanya-kanya ng pamilya. Nakita ko yung isang crush na crush ko noong high school. Ilang beses ko yata niligawan to. So, itago na lang natin siya sa pangalang Zendaya. So, click friend request. After a few days, na-excite ako. Kasi pagbukas ko ng Facebook, nakita ko, sabi ni Facebook, Zendaya accepted your friend request. You and Zendaya are now friends. Okay, stalk agad ako doon sa account niya. Yung trabaho niya, kung ano yung mga i-reveal niyang information. At syempre, tingin agad ako doon sa mga pictures niya. Tagal ko na siyang hindi nakita eh. High school pa yung huli. May ganda pa rin, may mga anak na. Pero as I scroll, nagtataka ako. Sabi ko, bakit parang sa lahat ng pictures, kasama niya lagi yung driver nila. Mukhang driver eh. At parang super close pa sila. So scroll down pa ako. Sa pictures, hanggang nakita ko, umabot ako doon sa mga wedding pictures niya. Oh, ang ganda niya ng wedding. Puti yung gown niya. Tapos halos malaglag ako sa upuan. Gulat ko, sabi ko, pinakasalan niya yung driver nila? Message agad ako dun sa high school na kaibigan ko. Sabi ko, Chong, si Zendaya, pinakasalan niya yung driver nila. Sagot siya sa akin. Oh, sabi niya, tangi, asawa niya yun. Mukha lang driver. Natangi pa ako. I don't know which one is better. Yung view ko na pinakasalan niya yung driver nila. Oo. Asawa niya yun na mukha lang driver. Is this proof that love is blind? Yung mga magaganda niyo ng high school, nag-asawa ng mga pangit. No? No. Nangyayari talaga yan. And I will tell you how. Kung mukha kang tukmol, makinig ka sa mga susunod kong sasabihin. Love tips ko sa inyo ito para makakuha kayo ng magandang girlfriend and later on asawa. Love tips sa mga mukhang tukmol. Biglang yung mga tukmol na nanonood, nagising, ha? Parang sa ating tip niya to. Kailangan nyo lang ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na baraha. Lalaro kayo ng cards. You need 6 cards. Kung nasa kamay nyo itong 6 na barahang ito, kahit Malaka Triona Gray, posible nyong mapasagot. Ganda niyan, attorney. Ituloy ninyo, ituloy nyo. What are those? Timing, time, presence, patience, focus, developing. Develop. Or TTPPFD. Para mas madaling tandaan. Kasi baka pagtapos ng show, sabihin natin, ano yung sabi ni attorney? Timing, time, food. Para hindi kayo mahirapan.